Dito nga umatras yung aking kapatid na iglesia. Nagkita kami. I-memorize niya yung patungkol sa humanity of Jesus Christ. Yung mga verse na nagsasabing si Kristo ay tao. Memorize niya. Dami. Sabi ko, naubos na ba yung bersikulo mo na si Kristo ay tao? Wala ka na bang naalaala? Sabi ko, wala na. Lahat na sinabi mo, totoo. Si Kristo ay tao. Pero mayroon ka bang nabasa doon na tao lang? Wala siyang maisagot. O, ngayon, patunayan ko sa iyo na siya ay hindi tao lang. Siya na nagbasa. Revelation, isa lang yung binigay ko. Revelation 21, 5, 6, 7. Nakita ni Juan, yung sumulat sa Book of Revelation, ang nakaupo sa trono. Sino yung nakaupo sa trono na nakita ni Juan? Hindi naman niya pwedeng sabihin God the Father dahil hindi nga nakikita ang God the Father dahil Espiritu siya. Sabi niya si Kristo. Kaya ikaw ang nagsabi, si Kristo yan. Si Kristo yung nakita ni Juan. So, basa. Sa mga nagtatagumpay, sila ay magiging anak ko at ako ang kanilang magiging ama. Paano ngayon? Sa mga nagtatagumpay ay magiging anak ni Kristo at si Kristo ang magiging ama. Wala siyang may sagot. Tanungin pa daw niya yung kanyang ministro. Nung nakita kami uli, ang sabi ng ministro? Sabi ng ministro, yung nakaupo daw sa trono ay ang ama. Sabi ko sa kanya, paano siya nakita? Espiritu siya. Darating ang panahon ng ama ay mayroon na siyang katawan. Okay, sabi ko, ibig sabihin, umamin na yung ministro nyo na ang ama ay may katawan na. Sino ang katawan ng ama? Diba si Kristo? Amen? Diba sabi niya, hindi ako ang gumawa ng mga himala, kundi ang ama na nasa akin. Amen? So walang himala na ginawa ang anak kung wala yung ama na nasa kanya. Kasi yung ama ang gumawa ng himala. Sino yung ama? Yung kanyang katangian na siya ay Diyos. Yung espiritu na nanahan sa katawan ng lupa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So yung sinabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Patayin niyo ako at sa ikatlong araw bubuhayin ko ako. Kung ang Diyos ay namatay, sino pa ang bubuhay sa Diyos? Kung namatay ang Diyos. Amen. Nakuha niyo, minamahal? Never pong namatay ang Diyos. Never pong ipinako ang Diyos. Ang naapako ay yung katawang lupa. At yung espiritu na nanahan sa katawang lupa, yun yung bubuhay sa katawang lupa. Amen? Naunawaan natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At hindi po natin pwedeng hindi sambahin dahil nasa Kanya ang Ama. Siya nga yung Ama na nagkatawang tao. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan na kisinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa maglitan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba,
ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida and beloved honorable assistant pastor Lina Comon Almeida. And I also greet the beloved family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. To my beloved co-workers and co-preachers, sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, to our beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi po, minamahal ng Sicaraya, chapter 14, verse 9, at ihanda po ang Revelation, chapter 11, verse 15, and Ephesians, chapter 4, verses 5 and 6. Basahin po natin ang Sicaraya chapter 14 verse 9. Kindly. Dito po sa Zacarias 14 ang talatay 9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon na isa at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and His name one. So mayroon pong tinutukoy na panahon, minamahal, na ang ating Panginoong Diyos ang siyang maghari sa buong mundo. At sinabi po dito, minamahal, in that day shall there be one Lord. Isa lang ang Panginoon at isa lang ang Kaniyang pangalan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At malapit na po tayo doon, minamahal, sa hula ng Biblia, na maghari ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, isa na yan, minamahal, ang ating pong 50th church anniversary na ito po'y dadaluhan ng lahat ng mga mananampalataya, hindi lang sa buong bansa, kundi sa iba't ibang bansa ng buong mundo ng gagaling. For the first time na magsiuwian yung ating po mga kapatiran na nagtatrabaho o naninirahan sa abroad. Yung iba, mga American citizen na po sila, Canadian citizen, o yung iba galing sa Europa, no? Australia. So silang lahat, minamahal, ay makikiisa sa yung 50 taon na anibersaryo, a jubilee year. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At habang tayo ay naghanda sa 50th church anniversary, ramdam na po natin, minamahal, ang mga blessings. Unang-una, spiritual blessings. Amen. So, kahapon, pagkatapos po ng pagpasok namin yung napakahirap na pinasok na malaking kampo ng NPA, doon naman kami sa white area. No? Yung una namin pinasok ay red area po yon. Yung kahapon naman, white area. Ibig sabihin ng white area, nandyan nakatira yung mga legal na kumikilos, minamahal. No? Hindi po sila hinuhuli dahil legal po silang kumikilos. Pero sila po yung
tinatawag na mga NDF, no? Kasi tatlo po yan sila, CPP, NPA, NDF. So yung mga NDF, yung National Democratic Front, umpisa na po silang nag-reorganize. So tinapatan po yan ng gobyerno at pinagpala po, minamahal, ang napili nila sa religious sector na mag-enlightened, magbukas ng unawa ng ating makababayan ay nag-iisang Jesus Miracle Crusade International Ministry. So yan ang bunga ng prayer ng ating beloved parents in the Lord and the beloved Almeida family. Sunod-sunod, minamahal, yung kanilang schedule. Kaya lang yung dalawang schedule na magkadikit, hindi na natin mapuntahan dahil nasa Manila na ako, minamahal. Mayroon silang naka-schedule sa 7 ng February sa may Alcala at 8 ng February sa may Solana, no? So yung mga identified na mga barangay na yan, doon sila nag-reorganize ngayon. So kung saan sila nag-reorganize, tinatapatan ng gobyerno. Hindi sa pamagitan ng gera, hindi sa pamagitan ng bala, kundi sa pamagitan ng mga tulong. Namimigay po sila ng tulong, ayuda, at sabi nga nila, kulang pagwala ang taga-Jesus Miracle Crusade. Dahil yun ang pinaka-finale, minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. So ito na yung ating pong pag-harvest ng mga kaluluwa. Amen. Kasama ko kahapon, minamahal, yung mga assistant, yung isa sa nagsasalita, yung Assistant Regional Director ng National Intelligence Coordinating Agency, yung pinaka-head ng mga intelligence sa Pilipinas under the Office of the President sa Malacanang. Nagkatabi kami, minamahal. Yung Assistant Director, nandoon yung 17th Infantry Battalion, Regional Mobile Force, Police, former rebels nandoon. Whole of the nation approach. Wala pong ibang nag-represent doon sa spiritual. Tayo lang. Dahil sa qualification, sila galing mismo sa kanilang bibig, sa sundalo at pulis, Jesus Miracle Crusade lang ang pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. So kung yun ang qualification, wala namang ibang pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. O di ang Jesus Miracle Crusade lang, minamahal. Para mag-negotiate, para pakalma, no? Magbukas ng isipan ng mga saradong isip ng mga tao, mga terorista. No? Diniscuss po doon yung who are the terrorists. So number 1 po yung Abu Sayyaf Group. Tapos BIFF. Yung mga hanggang yun mayroon pa. BIFF, yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Yung Imailip at saka Iminilip, nasa gobyerno na po yan. Tapos yung Jimaa Islamia, yung binumba sa Marawi. No, mayroon pa silang mga remaining combatants. At ang CPP, NPA, NDF. No? Yan ang pinakamalakas. Yung CPP, NPA, NDF kasi nationwide sila. At nag-reorganize sila ngayon dahil malapit ng eleksyon. So tinapatan po yan. At namulat sila, minamahal, ng mga kasundalo at kapulisan na sayang yung kanilang pagpunta sa mga barangay kung wala ang taga-Jesus Miracle Crusade. Amen. Dahil yan po'y hula na ng Bible. Kung hangad man ng mga NPA na maghari sa buong mundo, ang komunismo, nahulaan na ng Biblia yan, hindi silang maghari. Ang Panginoon ang maghari.
Amen. Hindi sila naniwala sa Diyos eh. So, they belong to Satan. Kasi si Satanas, marami pong mga branches yan. Yung mga satanic group, yung kasama na doon, yung mga atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala kay Satanas, kunwari. Yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa puno ng kahoy, mga bato, mga hayop, mga ibon. Kasi pag sinasabi nating idolatry, hindi lang po yung mga ribolto sa ating kinagis ng reliyon. Marami po yan. Malawak po ang saklaw dyan. Lahat ng mga religious organization na sumasamba sa tao. Amen. They are fanatic to their leaders. Gustong magpakamatay, pumatay, para dipinsahan lang yung mga leaders nila. That's fanaticism. That's idolatry. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang itinuturo po sa atin ng ating kagalang-galang at minamahal pastor, isa lang ang ating sambahin ng ating Ama na nasa langit, na bumaba, nagkatawag tao, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sinabi po dito, minamahal, sa Revelation chapter 11, verse 15. Kindly read it. Pakihanda ang Efeso 4, chapter 4, verse 5 to 6. Pakihanda. Ephesians. Revelation chapter 11, verse 15. Kindly. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 11, versikulo 15, ganito po ang sinasabi, at tumihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas ng tinig sa langit at nagsasabi, ang karehan ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanya ay Kristo, at siya'y maghahari magpakailan ay lanman. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, ano po minamahal ang sinabi dito sa Revelation chapter 11? Sundan po ninyo minamahal. Revelation chapter 11 verse 15. So, ito po minamahal ang nakasulat. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world, kingdoms. So maraming kingdoms, no? United Kingdom, Kingdom of Saudi Arabia. So ano pang mga kingdom na yan? So, iba't ibang mga kingdom. No? May mga bansa kasing ang kanilang pinuno ay hari. So, sila po ay tinatawag na kingdom. No? Mayroon pang mga hari. Kahit ang Japan, may hari pa rin yan. No? Yung Thailand, no? May hari din yan. So, mayroong United Kingdom, di ba? United Nations, Confederations of Nations, no, iba't ibang kingdoms po yan. So yung mga kingdoms na yan, sabi ng ating binasa, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sinabi pa dito, minamahal, and of His Christ, and He shall reign forever and ever. He shall reign forever and ever. So, tandaan po natin, ang sinabi po, minamahal, ng Sikaraya 14:9, isa lang ang Panginoon, isa lang ang maghari, at ang kanyang pangalan ay isa. Hindi po maraming pangalan. Amen. Sabi ng Book of Revelation, Jesus, the King of Kings and the Lord of
lords. So, sino po yung maghari? Si Jesus. Amen. Amen. Pero tuso to si Satanas Tuso. Para malinglat yung mga tao, ma-confuse. Bago mangyari ang paghari sa totoong Kristo, mayroon siyang itinayo na mga Kristo-Kristo. No, hindi lang po yung nasa Davao. Dami po yan. Nagiging billionaires. May mga eroplano sila. Mayroon sa South America, mayroon akong nabasa doon, na nagpakilala siya ng Kristo. Talaga yung mukha niya, mahabang buhok, nagsusutana siya na yung makikita natin sa kinagisang relihiyon, parang ganun, no? Yung mukha na siya na daw ang Kristo. Maraming naniniwala, mga mayayaman. So, nagkaroon ng mga malalawak na mga lupain. Dahil Kristo nga siya na maghari, nagpapatayo siya ng palasyo, mga mansions. So, they are cults, no? Mga kulto. Dahil ang kanilang kinikilalang Kristo ay tao. Ang Kristo natin ay Kristo ng Biblia. Siya po ang Panginoon. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, yung mga nagpakilala mga Kristo, mga Kristo-Kristo lang yan. Hindi totoong Kristo. Pag sinabing barko-barko, totoo o hindi? Hindi totoo, no? Bahay-bahay, hindi totoong bahay. Ganon din yan. Maraming nagpaka-Kristo. Mga Kristo-Kristo. So yung dito sa atin ay nasa kulungan na. So patunay lang talaga na Kristo-Kristo, hindi totoong Kristo. Amen. Sabihin naman na persecution yan. Hindi Ang mahal na Panginoon, nung siya pinipersecute at pinako sa cross, dahil siya ay gumawa ng mabuti. Amen. Ay yung mga Kristong, lahat na nagsasabing sila ang Kristo, nangakulong Talagang nagkaroon ng kaso. Karamihan pa naman mga sexual abuse. Siyempre, demonyo yung pumasok sa isip nila. Grabe yung pagsamba ng mga tao sa kanila. Grabe yung pagtitiwala. Nahuhulog pa nga sa tukso yung nasa buong katotohanan, hindi pa kayang wala sa katotohanan. Amen. Yung naghari-hari din noong unang panahon sa Mindanao, dito sa may part ng Surigao. Wala na rin, di ba? Hanggang pinatay na yung kanyang sariling asawa at nakulong, yung pumalit ng tatay. Grabe ang demonyo. Talagang gumagawa siya ng paraan para iligaw ang nakakarami. Pero sabi ng Biblia, by their fruits ye shall know them. So malalaman natin ang totoong nasa Diyos sa pamagitan ng bunga ng Holy Spirit, bunga ng mabubuting gawa ayon sa mga nagpatotoo. Dati sila ay masasamang tao, dati sila ay may makaramdaman. Ngayon, pinagaling at binago ang kanilang mga buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Hindi po natin tinataas dito ang relihiyon na kailangan ka magpamimbro sa relihiyon para maligtas ka. Ang tinataas po natin dito, kailangan ikaw ay may personal na relasyon sa Diyos. At hindi ka magkaroon ng relasyon sa Diyos pag ikaw ay lumalakad pa rin sa kasalanan. Amen. Anuhin mo naman, dalo ka ng dalo dito, wala kang absent, dalo ka ng dalo, hindi ka naman nagsisisi. Gumagawa ka pa rin ng pasikritong kasalanan. Para kang kumuha ng martilyo at pinupukpok sa sarili mong ulo. Wala namang in-offer dito. Mayroon bang nag-preach dito na habang patuloy kang gumagawa ng kasalanan,
Basta member ka lang sa Jesus, pero kasi ligtas ka, wala. Kahit ang mga pastor, hindi nag-preach ng ganon. Amen. Mga kulto lang ang nagpipreach ng ganon. Kahit walang pagbabago, babaero, sinungaling, chain smoker, lasinggero, dorogesta, magnanakaw, basta membro nila, ligtas. Kulto lang po ang nagtuturo ng ganyan. Amen. Napakalinaw ang sinabi ng Bible. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, pag gagawa ng kasalanan ka dito, mayroon talagang palo. Amen. Amen. May palo. So, hindi po tinitingnan kung mayaman ka o mahirap ka ba, matalino ka o bubo. Hindi po yan ang tinitingnan. May edukasyon ka o wala kang pinag-aralan, ang tinitingnan dito, sumunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, sabi po dito, minamahal sa Episo 4, chapter 4, verse 5 to 6. Nabasa na ba? Kaya hindi. Dito po sa Epeso 4, 5 hanggang 6. Isang Panginoon, isang pananampalataya, ay 4 to 5 pala, 4 to 5. Ay, 4, 5 to 6. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Amen. O yan. So ano po, minamahal, ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon? Hindi po marami ang Panginoon. One Lord. Amen. Amen. O, di ba sabi doon sa Sikaraya, iisang Panginoon at ang kanyang pangalan na isa. O, ano po yung tinuturo ng iba? Dalawang Lord. Mayroon namang nagtuturo, tatlong Lord. Panginoon na Ama, Lord na Anak, at Lord na Holy Spirit. O? Father, Lord. Son, Lord. Holy Spirit, Lord. Dito, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So, ang ating pagkakilala kay Kristo bilang Diyos ay hindi po anak. Amen. So, siya po ay Diyos as God the Father. So, never po ang Diyos na ipinako sa cross, dahil ang pinako sa cross yung anak. Amen. Amen. Pero narinig ko pa rin sa pulpito yan, kung minsan, kasi galing tayo sa Katoliko, dala-dala pa rin natin. Ang Diyos ay pinako sa cross, ang Diyos ay namatay. Paano mo mapako? Spirit ang Diyos. Ang ipinako yung katawang lupa. Amen? Naunawaan natin, minamahal? Great is the mystery. God manifested in the flesh. Ang Diyos na Ama, God the Father, nagkatawang tao. Ano yung kanayang katawan? Katawang tao. Hindi katawang Diyos.
ang Diyos, hindi naman pwedeng ang Diyos ay nagkatawang Diyos. Diyos na siya eh. Nakuha natin, minamahal. Bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao. Pero hindi po siya tao lang. Dahil siya po ay tao na galing sa langit. 1 Corinthians chapter 15 verse 47. No? So diyan nalihis ang mga INC. kumbaga kung sa algebra pa nagkamali sa sign, instead na positive, negative. Wrong ka talaga. Kahit tama yung answer mo, nagkamali ka sa sign, instead na positive, negative nilagay mo doon. Wrong yun. Instead na Diyos, sabi mo tao lang. Mali yun. Amen. Mali. Ate pong basahin. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 47, ganito po ang sinasabi, ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay taga-langit. Everybody say, praise the Lord. So, sa pag-translate pa lang sa Bible, mayroon na talagang balak na itago ang katotohanan. Dahil sa original translation, the second man is the Lord from heaven. Tinanggal yung Lord, ang ikalawang tao ay tagal-langit. Pag sinabing tagal-langit, minamahal, marami kang maisip, sino kaya itong ikalawang tao na tagal-langit? Una-unang maisip mo, baka tama naman yung sinabi ng mga Katoliko, siya yung Diyos anak. Ganon din ang turo ng Mormons. Separated talaga yung tatlong Diyos na yan sa mga Mormons. Diyos, God the Father, God the Son, God the Spirit. Ang Katoliko naman, God the Father, God the Son, God the Spirit, but they are one. Pero sa mga Mormons, tatlo talaga sila. Mayroon namang nagturo, dalawa lang. Ang Holy Spirit, kapangyarihan. Dahil yan sa mga translation sa Bible. The second man is the Lord from heaven. Hindi po small L, capital L. So ang sinabi natin, nabasa natin kanina, iisa lang ang Lord. Amen. So ang ikalawang tao ay siya yung sinabi ng Sekaraya 49 na iisang Panginoon at ang kanyang pangalan ay isa. Siya ang Panginoon na lumala ng langit at lupa. One Lord, one God, one faith, one baptism. Siya yun. Galing sa langit, bumaba sa lupa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So at least, sa ating pong mga pakikisama sa ating pong mga kababayan, whole of the nation approach, iba't ibang departamento ito. Hindi lang po mga NPA ang ating pinapangaralan. Lahat na nandoon, lahat ng mga sundalo, mga pulis, o galing sa iba't ibang departamento, former rebels, sila po'y nagtaas ng kamay at pinaniniwalaan ang iisang Panginoon na Diyos natin. Amen. At sabi ng Pilipos 2:10, siya lang ang karapat-dapat na luhuran. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. 2:10 ng Pilipos, at ipong basahin. Dito po sa Pilipos 2, ang talatay 10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangas sa langit at nang nangas sa ibabaw ng lupa at nang nasa ilalim ng lupa. Amen. That at the name of Jesus, every knee should bow. Kaninong pangalan? Jesus. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven
and things in earth and things under the earth. Iisa lang ang luluhuran at sasambahin at babanggitin na pangalan, Jesus. Amen. Yung bulag sa katotohanan, hindi lang mabanggit-banggit yung Jesus. Ha? Ama sila ng ama. 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 Oh. Mayroong ama sa sanlibutan ito. Ang diablo, siya yung ama ng sanlibutan. Sabi nga ng mahal na Panginoong Hesus sa mga Hudyo, ang inyong ama ay si Satanas. Dahil kayo ay mamamatay tao. Oh. Hindi ba nyo napansin? Yung mga bumabanggit-banggit ng ama, yung ama naman lang, hindi si Jesus. Pag ma-provoke, talagang papatayin ka. Oh. Lahat na hindi kumikilala kay Jesus, na siya ang ama na tinutukoy sa Bible, ay mga maiinit ang ulo. Ang walang pagbabago talaga. O tingnan mo yung mga Hudyo. Ama din ang tawag nila sa Diyos nila. Pero talagang papatayin ka talaga. Uubusin ang lahi mo. Ha? Pupugutan ka ng ulo. Pero dito sa atin, kilala natin ang ating Ama, ang Panginoong Hesus. Amen? May mabasa ba na ganon? Yes. Yan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. The spiritual arm of the Jesus. Ano nakalagay dito sa harapan? Church. Upon this rock, I will build my church. Sino po yung nagsalita? My. Pagpalitan mo po yun ng pangalan nung nagsalita. Anong pangalan niya? Oh. So, kaninong church? Kay Jesus. Kasi pag sabi mong Kristo, daming Kristo. Kasi ang ibig sabihin ng Kristo is the Anointed One. Maraming nagkiklaim, I am the Anointed One. I am the new Christ. Pero isa lang ang Jesus. Amen. Ang ibig kasi sabihin ng Jesus, galing sa Hebrew na salitang Yeshua, Ya is God, Soa is Savior. God, our Savior. From yung G naman, saka Sos, yung G ay salitang, kasi ang G kasi God din yan, no? J, Ja, yung mga Ja. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise God, Ha is God. No? G, Sos. Sos is Savior. G is God. So, ganun pa rin yung meaning noon. Pagbanggitin mo yung Jesus, ibig sabihin, Diyos na nagliligtas. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, may power. Luluhuran siya. In the name of Jesus, gagaling ang may sakit. Nanaginip ako minamahal. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Matagal na yun. No? Kasama pa natin mahal na pastor, beloved son pastor. Kasama pa natin. Nanaginip ako. Kusada. Napakaraming tao. Nasa saklay, nasa anong, folding bed. Tapos yung iba parang naagnas na yung mukha. May mga bulag. So, naglihas daw ako doon. Ako, sa pangalan Sus, magsigaling kayo in Jesus name, Jesus name. Nagtaka ko, wala talagang may nag-react na gumaling.
mayroon ako narinig na boses galing sa langit. Huwag mong kalimutan ang pagbanggit sa panguna't dalangin ng inyong mahal na pastor. Inulit ko. Sa pagdalangin namin kagalang-galang binamahal Pastor Almeida, demonyo ng karamdaman, magsilayas ko in Jesus' name. Yung lumpo, tumayo. Yung nasa banig, yung nakahiga, tumayo. Tapos nakagising ako. Ganun pala ka-importante ang paggalang natin sa una't dalangin ng mahal na pastor. Pero kasama pa natin ang mahal na pastor. No, nagtataka ko, bakit ako nanaginip ng ganon, na every time naman ako naglilihan through the leading prayers of beloved pastor. In the future pala yung panaginip ko. Darating palang panahon na pinagdududahan na yung through the leading prayers of beloved pastor dahil kukunin na pala ng malapinoon ng ating beloved pastor. At yung iba, hindi na sila gumagamit na through the leading prayers of beloved pastor. O kahapon, habang nagmasiling yung former kapitan na nagkagawad na, habang nagmasiling, ang pinagpipray niya yung kanyang beloved mother na nasa CBMC na nasa delikadong kalagayan, nasa ICU. Pinagpray niya na paghimalaan na gumaling. Yun ang pinagpray niya. After prayer, biglang may text, gumaling na. Pinabasa pa sa akin yung text. Bigla daw siyang lumakas at sabi ng doktor, pwede ka nang lumabas bukas. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tingnan mo. Oh, hindi po natin kapatiran yon. Oh, narinig po nila. Through the leading prayers of a beloved Pastor Wilson Almeida. Alam po nila na ang ating mahal na pastor, kinuha na ng mahal na Panginoon. Alam nila. Pero wala silang question na ginamit natin through the leading prayers of a beloved pastor. Pero ang nakakalungkot, marami pong nagtatamasa ng mga pagpapala, himala, pagbabago ng buhay, pinagpala ang kanilang buhay, ayaw na nilang gamitin ang through the leading prayers of a beloved pastor. Sa bagay, mayroon talagang ganon. Amen. Amen. Mayroon nga mga anak, di ba? Pinaaral ng magulang, halos mamatay na ang mga magulang sa paghirap, danda sa abroad o dito, magtanim ng palay, magtanim ng mais para mapaaral lang, pag-graduate na, hindi na kilalanin yung magulang. Lalo na kung patay na. Tapos maganda na ang buhay nila, mayaman na sila, wala na, hindi nila maalala magulang nila. So mayroon talagang ganong ugali, no wonder na kahit sa spiritual, mayroong ganon. Pero hindi yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kahit ang mga Hudyo, inaalaala nila ang tagal na namatay ni Moises, Abraham, Isaac, ni Jacob. Pero anong sabi ng mga Hudyo? Ang Diyos namin ay Diyos ni Moises, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Amen. So, hindi sila magtatamasa ng mga pagpapala ngayon kung hindi nila kinilala ang mga magulang nila na tapat sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Nagkamali lang ang mga Hudyo dahil hindi nila kinikilala si Kristo. Pero darating ang panahon na pagdating ng panahon ng kagipitan, may mga Hudyo na kilalanin si Kristo. At yan naman din ang panahon na bababa na ang mahal na Panginoon para maghari sa buong lupa. Awitan po natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Napakapalad natin. Buong katotohanan ang itinuturo sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Hindi po tayo tinuruan ng half-truth. Hindi po tayo tinuruan, minamahal, ng 99% na katotohanan. 100% na katotohanan. With signs, wonders, and miracles. May mga patutuo tayo. Yung iba nga, walang patutuo. Pero akala nila sa katotohanan sila. Grabe nilang pag-alaala. Oh?
Pero wala silang patotoo. Pero kiniklaim nila na ang kanilang reliyon ay siyang relihiyon na itinatag ng mga apostoles. Relihiyon na sinabi ni Kristo, I will build my church. Pero walang pagbabago yan, ha? Mga lasinggero, mga babaero, pag magkasakit, takbo kagad sa ospital. Nanindigan sila na sa katotohanan sila. How much more tayo may ebidensya at pruweba? Ang Diyos natin ay dumininig ng panalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Lahat po ng mga baguhan na natin dito, come forward. Surrender your life toward Jesus. He is the only way, the truth, and the life. Jesus Christ, our only Savior. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Hallelujah. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na't mabuti sa lahat mong ginawa. Amen. Praise the Lord. Iyakap mo Hallelujah. Praise the Lord. Nasa ating kalagitnaan na presensya ng Panginoon. karumihan. Hallelujah. Hallelujah. Ibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O
malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sulat biyaya mo. Salamat sa sulat biyaya mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa mga baguhan, minamahal, napakapalad po nyo. Mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Una-una, pananampalataya. Magkaroon ka ng pananampalataya sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos. Pangalawang, pagsisisi. Magsisi at magbalik loob sa Diyos para darating sa iyo ang mga pagpapala ng mumula sa mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig. Magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Acts 2:38. Para mahugasan at mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. So, kailangan po natin matanggap lahat yan, minamahal. Dahil sabi ng Biblia, ang walang Espiritu ng Diyos, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 9. Itaas pong makamay sa lahat po ng mga baguhan, sa ating po mga beloved viewers. Mayroon po kayong kasama dyan na nanonood na hindi pa tinanggap mahal na Panginoon. Haloy ipaki-assess at tanggapin ang mahal na Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Dahil ang mahal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Salamat mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ibanghilyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 ay kumamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Malapit sa lahat na tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Iligtas mo sila sa kanilang mga bahil sa buhay. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Kung wala po kayong naramdamang sakit, dalangin po natin ang ating pangangailangan pinansyal. Hallelujah, sa 50th Church Anniversary at ang mahal na Panginoon magligtas pa ng maraming kaluluwa. Hallelujah, kilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang nagkakamali. Ano mang may naisip na gawa na banggit may mga labi na hindi kaya-aya. Sa iyong banal harapan, patawarin mga anak mahal na Panginoon. Sa panalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Luis Almeida, hallelujah, sama-sama naming sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, di mo sa pagkaroon sickness and disease, vices, problems, and doubts, di mo sa poverty, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, kamalapin mag-provide sa lahat ng pangailangan, financial at tagumpay sa 50th Church Anniversary in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat at bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody